Purihin ang Panginoon sa araw na ito. This is the day that the Lord has made. Dapat tayo ay masaya sa bahay ng ating Panginoon. Amen? Purihin ang Lord. Bago ang lahat ay sabihin mo sa katabi mo, nagagalak ako na narito ka. Nasasabik ako na makasama ka sa bahay ng ating Ama. Amen? Okay. On behalf of Pastor Melvin Ramirez, and to all the leaders of JC Masi, narito po muli ang inyong lingkod para gamitin ng Panginoon at naniniwala ako may inihandang pagpapala ang Diyos sa araw na ito. Sabihin mo sa katabi mo, may inihanda para sa'yo. Ayan. Okay, so let us open our Bible in the book of Ephesians. Ephesians chapter 3, verses 20 up to 21. Ephesians chapter 3, verses 20 up to 21. At ganito po ang sinasabi, Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that work in us, unto Him be the glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen and amen. Let us bow our head and let us pray to God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na nararapat sa aming papuri, nararapat sa aming pagsamba, nararapat sa aming pagbibigay ng kaluwalhatian, itinataas ka po namin, Panginoon. At kinikilala na ang lahat ng bagay ay nagmula sa iyo, maging ang aming buhay at hininga. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kinikilala namin na kasama po namin Ikaw, sapagkat Ikaw yung nangako na 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa aming kalagitnaan. We believe, Lord, you are here, and your Holy Spirit, Lord, is here na siyang kukontrol simula hanggang sa matapos ang pangangaral na ito. Kaya walang puwang po, Panginoon, ang gawa ng dyablo sa lugar na ito, anumang kabigatan, anumang karamdaman, anumang bagay na distraction na gagawin ng dyablo, ay sinasaway namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Wala po siyang karapatan, Panginoon, kundi Ikaw lamang aming Panginoon. Ikaw banal na Espiritu ang siyang kumontrol sa iyong lingkod. Hayaan mo, Panginoon, magsalita ka pamamagitan ng iyong mga salita. At Lord, hayaan mo na hindi masayang ang bawat oras na aming ilalagi sa lugar na ito, kundi bagkos makuha namin ng buong buo ang iyo pong pagpapala. Salamat po, Panginoon, and we claim the victory because we ask this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We pray and everybody says, Amen and Amen. Okay, purihin ang Panginoon at meron pong nakahandang pagpapala ang Diyos ngayong pong umagang ito. Simulan po natin. Amen? Alam niyo po ba, God is reminding us that the life of the godly, who is godly? Magsabi pong Amen. Amen. Is not a straight line to glory. Hindi po palaging hayahay po ang buhay ng isang sumusunod sa ating Panginoon. Why? Because we will face lot of challenges and obstacles to test our faith. Hindi po pwedeng walang pagsubok na darating sa isang mananampalataya. Hindi po pwede na palagi na lang masaya ang buhay ng mananampalataya at para bang hayahay na hayahay ang buhay. And actually, discouragement will often cause us to give up and quit. Bakit baka mo tayo mag-give up at mag-quit? Kasi nga, sa dami po ng problema, maraming pagsubok na dumarating sa ating buhay. Yung iba po, mga kapatid, ay halos sinasabi nila, bakit ganon, Brother Dennis? Parang pinagsakluban ako ng mundo. Maya't maya, darating ang problema at pagsubok sa aking buhay. Ano ba ang problema? Akala ko ba kapag naging Kristiyano ako, wala nang problema? Akala ko ba laging masaya ang buhay bilang isang mananampalataya? But the Lord said
na hindi po straight line to glory ang ating pong daraanan. May dadaanan po tayo talaga na maraming problema at pagsubok and obstacles of our life. That's why I want you to know, brothers and sisters, that you have not seen your best days as a believer yet. Hindi mo pa po nakikita kung ano talaga ang kahihinatnan mo sa darating na panahon. Kaya nga sinabi po ni Apostol Pablo in Roma, Kapitulo 8, talatang 18, para sa akin ang mga pagtitiis, lahat na nagtitiis, magsabing Amen. Lahat daw po ng mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Ibig sabihin mga kapatid, marami kang dapat abangan na mangyayaring mabuti sa darating na panahon. Parang hindi kayo masaya dyan. Marami kang dapat abangan na mangyayaring mabuti sa darating na panahon. Huwag ka lang titingin dito sa mundong ito. Huwag ka lang titingin sa mga pagsubok at problema ng buhay mo, because the best is yet to come. Hallelujah! Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! But you've got to learn to stop limiting God. Huwag mong mamalitin ang Panginoon. Why? Because God is so big. Ang laki po ng Diyos natin. And He is powerful. Palapakan natin ang Panginoon. Sa kabila ng mga problema natin, sa kabila ng pagsubok natin, lagi mong tatandaan ang laki ng Diyos mo. My God is big. And not only big, He is powerful. Anong sabi ng ating verse, mga kapatid? In Ephesians chapter 3, verse 20 to 21, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Yung iniisip mo, mas matindi pa dun sa mangyayari sa'yo sa darating na hinaharap mo. Hallelujah! Sabi diyan, according to the power that works in us. Merong power sa loob mo. May bagay na tinatapos ang Diyos sa buhay mo. Nagpapasimula pa lang siya. Maaari nasa kalagitnaan ka na at papunto ka sa dulo, pero hindi tatapusin ng Lord. Hindi tatapusin ng Lord na hindi ka masasatisfy pagdating ng dulo. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ang sabi diyan, to Him, now to Him, the glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Ang gusto ng Lord, yung nangyayari sa buhay natin, ibalik natin ang papuri sa Diyos. Because the best is yet to come. That's why our topic for this morning is the best is yet to come. Sabihin mo sa katabi mo, the best is yet to come. Anong ibig sabihin ng the best is yet to come? Ang ibig pong sabihin yan, maganda ang nangyayari sa iyo ngayon. Pero mas maganda pa ang mangyayari sa hinaharap. Amen? Kung merong pagsubok, may problema, may blessing naman ng Lord. Alam nyo, nung ginagawa ko tong preaching na to, ewan ko ba, tuwing gagawa ako ng preaching, laging merong pagsubok na dumarating, ano? Para maging totoo yung ibibigay ng Panginoon. Alam niyo po ba, 1 week, parehas kaming dumadaan ni Mrs. Sa pagsubok, wala kami parehas visa. Kalahin mo, ako nasa bahay. At kung si Brother Lito, walang trabaho, ako walang visa. Si Brother Lito, 3 buwan, walang trabaho. Buti na lang, 3 buwan, pero may sahod. Amen? Ako naman, walang visa. Talagang kami ni Mrs. tawa na lang kami. At ang sabi ko sa kanya, kasi may binuo akong preaching. Ang preaching ko, ang title is The Best is Yet to Come. Hindi mo pa nakikita
kung anong gagawin ng Lord. And even now, mga kapatid, si Mrs. nandun pa rin sa trials. Kasi nga, hindi siya po pwedeng bisahan kapag wala yung apostil ng diploma. Ang tagal pala sa Pilipinas na mag-asikaso nitong apostil na to. Ganyan po kahipit ngayon sa Kuwait, Talagang dadaan ka po. At yun, habang dinaanan po namin yan, sumasabay pa yung mga ibang mga bayarin, ibang dapat pagkagastusan. Alam nyo, at nang nasasabi ko lang, hindi ko tinitingnan yung present na nakikita ko. Because I'm looking at the back of that thing na nakaharap sa akin. Because the best is yet to come. Palapakan natin ang Panginoon. At naniniwala ko mga kapatid, ngayong umagang ito, marami sa atin ngayon ang may mga dinadalang pagsubok at problema. Nakangiti kayo, hindi kayo nagsasalita, subalit alam ko may dinadala kayo. Pero sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayong umagang ito that the best is yet to come. Daanan mo lang yan. Lampasan mo lang yan sapagkat may mas maganda kang daratnan sa hinaharap. Amen? Simulan po natin ang ating pag-aaral. And our topic is coming from the book of Haggai. Alam niyo po pa, the book of Haggai, kung makikita natin, medyo matindi po. 2 chapter lang po itong Haggai na to. Pero bigyan ko po ng background, Ang background po nito, mga kapatid, Haggai ministered among the Jews who had returned to Judea after some 70 years of exile in Babylon. Ang panahon pong ito, mga kapatid, yung pong mga Hudyo ay naalipin ng Babylonia. At kung matatandaan natin, si Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego is on the spot na nangyayari yung pagkaalipin nila. At alam nyo, sabay-sabay itong si Haggai, sabay-sabay po itong si Zacarias, at yung pong mga sumusulat na ito, na itinuturo po yung nangyayari sa pagkabihag nila doon sa Babylonia. The Persian ruler Cyrus the Great captured Babylon in 539 BC. Noong 539 BC, in 538, he permitted the Jews to return to Jerusalem so that they might rebuild the building. Alam nyo, nung time ng 586 BC, kasi pabalik po ito. Yung time na yan, ang bilang po ng taon ay pabalik. Kaya makikita ninyo, 586 BC, that is the time that Paul of Judah and the temple destroyed. At pagdating po ng ilang taong mahigit, ay nagkaroon po ng pagkasakop. Ito ang nagsakop po doon sa Babylon ay walang iba kundi si King Cyrus. At mababasa niyo po yon sa panahon ni Daniel. Di ba? Si Darius, King Darius, ang pumalit si King Cyrus. At nung naging king si King Cyrus, nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos tungkol kay Shadrach, Meshach, and Abednego at kay Daniel. Sapagkat walang ibang Diyos na dapat mahayag sa lugar na yon ng Babylonia sapagkat ipinakita niya yung kanyang kapangyarihan. Kaya nagdekretong itong si Cyrus na sinabi, kailangan pakawalan yung mga Hudyong yan at kailangang itayo ang Temple of Solomon. Kaya ang nangyari noong 520, ito, nagprophesy po itong walang iba kundi sino? Si Haggai. Now, what happened? Sa panahon pong yan, mga kapatid, next, the walls and temple of Jerusalem had been destroyed by Babylonians. Noong 586, winasak po yung mga walls doon sa Jerusalem at winasak din po yung temple, kaya wala silang lugar na pagsasambahan. Within a year after returning from Babylon, the people had laid the foundation for the new temple. But by Haggai's time, they had still not complete it. Alam nyo, nung time na yon, nung panahon po ni Haggai, matagal na pong pinalaya yung mga Hudyo. Ang problema, hindi pa rin naitataas at naitatayo yung temple ng ating Panginoon. Bakit nangyari po yon? Na nanatiling wasak.
ang temple? Because everybody are not prioritizing the Lord God temple. Ano nangyari? Haggai chapter 1 verse 4, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maaayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? At that time na palayain sila, kanya-kanya sila ng priority sa buhay. Pagandahan ang pagandahan ang kanilang mga bahay, iba't ibang business po ang nangyayari. But the temple of the Lord is still destroyed. Amen? Kaya ano nangyari? Sabi ng Panginoon, Haggai 5 verse 1, 5 to 6, hindi ba din nyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Anong nangyari? Eto na. Marami na kayong naiasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. Merong naghahasik, pero kakaunti ang inaani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga kayo. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. What is the problem? Nararamdaman niyo ba yan? Sometimes, you had a lot of money. Nagtatrabaho ka, kaya lang kung minsan parang butas ang bulsa mo. Lumalabas. Hello sa mga butas ang bulsa. May darating na malaking pera pero pawala. May pagkain pero parang hindi nabubusog. Ano? At nang nangyayari dyan, parang wala kang kapayapaan, wala kang kasiyahan. At nang nangyayari, kinukulang ka, para kang nilalamig sa panahon ng taglamig. Why? Because you're not prioritizing the Lord's temple. Kaya anong nangyari? Haggai challenged the people of God concerning their priorities. Ang tanong, ano po ba ang priorities nyo? He called them to reverence and glorify God by building the temple in spite of local and official opposition. Kinakailangan sa kabila daw ng kanilang mga tinatanggap na pag-uusig o mga problema, kailangan ang priority nila ay ang templo ng Diyos. Sa lahat ng umuna ngayon sa Panginoon, palapakan mo ang Panginoon. Natutuwa ang Diyos. Amen? At alam nyo, habang inuuna mo ang Panginoon, yung sapat na pagpapala ay aapaw at aapaw sa'yo because you seek first the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? And Haggai called them not to be discouraged. Bakit? Because everybody there ay na-discourage na. Amen? Kaya ang ginawa ni Haggai, in-encourage niya. Alam niyo po ba, number 1 na dapat nating pag-aralan, God knows we can be easily discouraged. Sabi mo sa katabi mo, discouraged ka ba? Amen? Tingnan natin kung ano nangyari. Basahin natin yung chapter 2, verse 1 to 3. Noong ika-21 ng ika-7 buwan ng taon, ding iyon, muling nagsalita si Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Haggai. Anong sinabi ng Panginoon kay Propeta Haggai? Verse 2, upang ipaabot ang mensaheng ito kay Zerubbabel na gobernador ng Huda at kay Josue na pinakapunong pari. Gayon din sa buong sambahayan. Ano ang nangyari dito mga kapatid? Alam niyo po ba, tinipon nila sapagkat gusto nilang makita tapos na yung templo. Ano? Naitayo nila. Sa mahabang panahon sapagkat na-encourage niya yung mga Hudyo. Alam niyo po ba, that time, dapat nilang gunitain. Ano yun? The nation had just finished the celebration of the Feast of Tabernacles. Katatapos lang nila mag-celebrate. Pangalawa, this was a time to remember how God brought Israel out of the bondage of Egypt.
Ginugunita nila yung lahat ng mabubuting bagay na ginawa sa kanila. Sa kabila po, mga kapatid, na sila'y nabihag ng Babylonia, pero binabalikan nila ang kabutihan ng Panginoon. This was like a week-long celebration of Independence Day. Amen? Day of Atonement, when sacrifices had been offered to God for the nation of Israel, the sin of the people had been forgiven. Ginugunita nila lahat yon na ginawa ng Panginoon sa kanila. This should have been days in which the people were encouraged. Dapat ma-encourage sila sapagkat inaalala nila yung lahat ng kabutihan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. God had done great things for them in the past, and now they had been released from the exile in Babylon. Na ngayon naman, andito tayo, hindi na tayo bihag ng mga Babylonia, ng the Babylons, hindi na tayo bihag. Narito na ngayon tayo sa Jerusalem. Meron na tayong templo na itinayo. Israel had returned to their homeland. Jerusalem and the temple were being rebuilt, mga kapatid. Amen? Naitayo na. Alin? Yung templo ni Solomon. The second temple of Solomon. But instead of being encouraged, God saw that the people were becoming discouraged. Some were ready to quit. Imbis na alalahanin nila yung kabutihan ng ginawa ng Panginoon, na-discourage yung marami. Ang tanong, bakit na-discourage? Tingnan po ninyo, in verse 3, sino sa inyo ang nakakaalala sa maringal na kaningningan ng naunang templo? The Temple of Solomon. Maihahambing ba ninyo ang kanyang kagandahan noong sa hitsura ng templong ito ngayon? Sabi ng Panginoon, wala itong sinabi sa naunang templo. Ang sabi ng Panginoon. At nag-isip yung mga tao. Anong nangyari? Nang pag-usapan po, mga kapatid, ang tungkol sa templo ni Solomon, kung gaano kalaki at kaganda, nagmukhang maliit po at para bang walang halaga ang naitayo nila sa kasalukuyan. Nagsimula silang ikumpara ang old days to the new days. Hindi niyo po ba naiisip ngayon? Naikukumpara mo ba? Buti pa nung panahon na si Pastor Melvin na andito. Ang laki ng church namin. Ang daming dumadalo. Umaapaw. Ang daming mga van na sumusundo. May mga coaster na sumusundo. Pero ngayon, nandito kami sa Salmiya, nagtitiis, iilan-ilan na lang kami. Nakaka-discourage, Brother Dennis. Are you comparing the old days to the new days? Like this? Yung mga Hudyo, nakita nila, grabe ang paggagawa ng templo ni Solomon. Napakaringal at napakaganda. Pero itong nagawa namin, ang napakaliit. Parang walang kwenta. Nagsimula silang ikumpara yung old days into the new days. Kapatid, ikinukumpara mo na ba ngayon? Bakit iilan-ilan na lang kami ngayon? What is the meaning of discouragement? Tingnan po natin. Pag sinabing discouragement, discouragement is to lose courage of hope. It is to become overwhelmed or lose heart. Nanlulupaypay ka, nasisiraan ng kanan ng loob, at para bang ang dating, walang kwenta ang aking ginagawa. Second, when we are discouraged, it's easy to quit, to stop doing the very things God told us to do.
Para bang yung sigla mo nawala? Para bang kami-kami na lang dito ang nangyayari? Third, discouragement says, what's the use of trying anymore? Wala na sila pastor. Wala na yung ibang mga leaders. Si Sister Queen aalis na next month. Yung iba nag-uwian na. Iba na ngayon. Lagi ko na lang nakikita si Brother Dennis, Brother Lito, Sister Jen. Si Sister Jen aalis na rin. They are comparing the old days to the new days. And they are discouraged. Amen? What was it that caused the people to become discouraged? Anong dahilan, mga kapatid? Bakit sila nadi-discourage? Ano ang nagtulak sa kanila na huminto? Because, anong dahilan? The people had the wrong perspective. In other words, they were focusing on the wrong things. Ang tinitingnan nila yung mga pangit na bagay o yung nangyayari sa kanilang buhay at hindi nila nakikita yung ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Amen? Ang tinitingnan mo kung gaano ka kaliit, kung gaano ka inaapi, kung gaano ka pinaglalaruan, kung anong wala sa'yo. Lahat ng bagay na negatibo ang nakikita mo, pero hindi mo nakikita na malaki ang Diyos mo, powerful ang Diyos mo, at may gagawin ang Diyos mo. The best is yet to come. Yun ang nangyayari sa kanila. Nalimutan nila kung gaano kabuti ang Diyos nila. Hallelujah. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Hindi ka maliit sapagkat malaki ang Diyos mo. Palapakan mo ang Panginoon. Amen. Anong sabi ni Solomon sa Mangangaral, Kapitulo 7, talatang 10? Huwag mong itatanong kung bakit mabuti noong araw kaysa ngayon, pagkat iya'y tanong na walang katuturan. Ayaw ng Diyos na i-compare mo yung nakalipas na sa ngayon. The only thing good about the good old days is that they are already old. Nakalipas na, tapos na yan. Huwag kang mag-focus dyan sapagkat may gagawin ang Lord ngayon sa buhay mo. May gagawin ang Lord sa buhay mo bukas. May darating na pagpapala ang Diyos sa hinaharap na hindi mo naiisip o kailanman na pag-isipan sapagkat mas maganda ang darating para sa iyo. And the best is yet to come. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. We make the same mistake, brothers and sisters. Our perspective can sometimes be wrong. Instead of looking forward, we look back at the good old days. Huwag kang malungkot, kapatid. Yan ang katotohanan. Pero alam niyo po ba, hindi mo ba napuna? Simula pa noon hanggang ngayon, hindi ka iniwan ng Panginoon. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Nandito ka nagpupuri, sumasamba, kahit wala na yung iba, nandito ka sapagkat ang Diyos mo ay malaki. Ang Diyos mo'y makapangyarihan. Don't compare it. Rather than having faith to move forward, we do find ourselves becoming discouraged and stuck in the past. Huwag kang ma-stuck, kapatid. You need to move forward. Laban lang. Kahit ilan na lang tayo, kahit para bang maliit na ngayon, may bagay na gagawin ng Lord sa hinaharap. God doesn't want us to just live
in the past. Huwag kang mabuhay sa nakalipas. Lagi mo kasing binabalikan yung dating pagkatalo mo, yung dating kasalanan mo, na napagtagumpayan mo na. Yung lahat ng sinasabi ng tao, wag mo siyang pakinggan. Don't look back! Because the best is yet to come. Wag kang palingon-lingon. Ang tingnan mo ngayon kung anong gagawin ng Lord sa'yo. Hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa nakikita. They are not behind you. They are ahead of you. Hindi yang nakikita mo ang talagang para sa'yo. May the best na paparating na ibibigay sa'yo ang ating Panginoon. All you need to do is stay. Have faith. And stand in the promises of God. Because the best is yet to come. Sa lahat ng discouraged ngayon, taas ang kamay. Sige, huwag kayong mahiya. Alam ng Diyos. Lahat ng discouraged, pakitaas po kamay. Ipakita niyo sa Lord, discouraged ka. Amen? Okay, discouraged ka. Kung discouraged ka, God's antidote for discouragement, makinig ka. Merong gamot ang Lord sa discouragement. If discouragement is the loss of courage and hope to lose all strength, then what we need is a dose of encouragement. Ngayong umagang ito, i-encourage ka ng Lord. Gusto mo ba? Makinig ka. That is to be filled with courage and hope to be strengthened within our hearts. Palalakasin ka ng Lord ngayong umagang ito. Humanda ka. Hagay 2:4-5. Gayunman, magpakatatag kayo. Sabi ng Panginoon, kasi kino-compare nila yung Solomon Temple nung una sa pangalawang temple. Patuloy ninyong gawin ang templo sapagkat ako'y kasama ninyo. Huwag kang matakot. Kung noon sumasama ang Diyos, sabi ng pangako ng Panginoon, ngayon din kasama mo ako. Hindi ka ba masaya? Kasama mo ang Panginoon. Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen? Anong sabi pa ng Panginoon? Nang palayain ko kayo sa Ehipto, aking ipinangakong palagi ko kayong papatnubayan. Yan ang pangako ng Lord, hindi ka iiwan. Papatnubayan ka. Hanggang ngayon nga'y kasama ninyo ako. Kaya't wala kayong dapat ikatakot. Kung akala nila, hindi mo kasama ang Lord, backer mo ang Lord. Nasa likod mo ang Lord. Ginagawan ka ng masama. Ang Lord ang kalaban nila. Pinagtatawanan ka sa likod mo, ang Lord ang kalaban nila. Sapagkat ang Diyos ay sumasayo, ang Diyos ay pumapatnubay sa'yo, at ang Diyos ang gagawa ng miracle sa buhay mo. Amen! How can discouraged people be strong? Can they strengthen themselves? Kaya ba nilang palakasin yung sarili nila sa sarili nilang kakayanan? No. Doing God's work cannot be done using human energy. God's work can only be done through the power of the Holy Spirit in your heart and in your life. Ang banal na Espiritu lang ang magpapalakas sa'yo. Hindi ikaw. Anong sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6? So he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but my Spirit, but by my Holy Spirit, says the Lord of hosts.
Kaya ang kailangan mo para lumakas ka, ang Espiritu ng Diyos. Lahat ng sabik sa Espiritu ng Diyos, magsabing Amen. Kailangan mo ang banal na Espiritu ngayong umagang ito. At ang sinasabi ng Lord, kung merong antidote of encouragement, ang sabi ng Lord, don't quit because the best is yet to come. Yan ang antidote na isisiksik sa iyo ng Panginoon. Isasaksak sa iyo ngayon ng Panginoon para lumakas ka. Sapagkat hindi pa siya tapos sa iyo. May magandang mangyayari sa buhay mo. Anong sabi ng kasunod na verse in verse 6? Hindi na magtatagal at yayanagin ko ang langit at ang daigdig, ang lupa at ang dagat. Verse 7, yayanagin ko ang mga bansa at dadaling ko dito ang kanilang mga kayamanan. Ang templong ito ay mapupuno ng kanilang mga kayamanan. Verse 8, sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Verse 9, dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. At sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambahayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kung inaakala mo na hindi gumagawa ang Diyos sa buhay mo sa templong ito, nagkakamali ka. Mas matindi pa daw ang gagawin niya in the last days para sa iyo. Amen? Do you expect that? Yan po ang dapat mong asahan sa Panginoon. What was God telling His people? Ulit-ulitin po natin. The best is yet to come. Palapakan natin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hindi pa nakikita. Hindi pa po natin nakikita ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. God wants the people to see His perspective. Look to the future with hope. Huwag po tayong mag-alala mga kapatid. Umasa ka lang. Sapagkat makikita mo bukas paggising mo, ito na pala. Ang the best ay natanggap ko na. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Ano sabi ng Zechariah 4 verse 10? For who has despised the day of small things? Sino daw yung nagmabalit sa small things? Hindi mo ba alam na ang small things, diyan gagawa ang Lord para maging big things. Amen? You believe that what you're doing won't amount too much? It's just a small thing? Maliit lang ang ginagawa mo? No! You don't see what God sees because the best is yet to come. Akala mo maliit lang yung ginagawa mo, pero alam niyo po ba, habang ginagawa mo yung maliliit na bagay na pagtatapat mo sa Panginoon, may binubuo at niluluto ang Diyos na ibibigay para sa iyo. Amen! Gusto niya ng blessing? Gusto niyo ng kagalingan? Gusto niyo ng kaligtasan? Gawin mo lang yung mga small things. Pagtapatan mo lang yung mga small things at makikita mo yung big things kinabukasan. Because the best is yet to come. Amen! God can do nothing through us when we quit. Hindi makakagawa ang Diyos kapag aatras ka. But nothing is impossible when we yield to His Spirit. Walang imposible. Akala mo lang, hindi mo kayang lampasan ang laban, hindi mo kayang daanan yan, hindi mo kaya na mapagtagumpayan yan. No. Ang sabi niya, yung Espiritu niya ang gagawa, hindi ikaw. Kaya alam nyo,
Kami ni Mrs., habang kami po ay nag-uusap, sabi ko sa kanya, iyak siya ng iyak eh. Paano yan? Hindi na tayo magkakasama, iiwanan na kita. Wow, ang galing. Hindi tayo maghihiwalay. Kailan ba tayo naghiwalay? From the beginning, magkasama na tayo. Hanggang ngayon. At sa darating, magsasama tayo. Because the best is yet to come. At alam nyo, yun ang sumisiksik ng sumisiksik sa puso't isipan ko. Na ang dinadanas nating mga pagsubok dito, kinabukasan, wala na. Dahil mas maganda ang ibibigay ng Diyos para sa'yo. Amen? Huwag mo lang maliitin ng Diyos kasi ang laki niya eh. Anong sabi ng verse natin? Now to Him, ang Diyos natin ay malaki, who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Yung hinihingi mo, yung iniisip mo, mas matindi pa ang ibibigay ng Diyos para sa'yo. Hallelujah. That's why I am so excited. Excited ako sa nakahanda para sa atin bilang isang mananampalataya na sumusunod sa Diyos. Amen! According to the power that works in us. May power ang Diyos sa buhay mo. If you have faith, may power ang Diyos. To Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Sa lahat ng generation na darating sa atin, even yung kinatatakutan mo na paano na ang anak ko? Paano na yung pamilya ko? Sabi niya, in all generations sasama ang Panginoon. Ano pang dapat mong ipagpangamba? Ano pang dapat mong ikatakot? So how do we keep, this is the question. So how do we keep from becoming discouraged? Para maiwasan natin ma-discourage tayo, how do we keep on pressing on and not quit? Para hindi ka manlupaypay, para hindi ka masiraan ng loob. Ito po ang isipin nyo. Una, dapat mong asahan. Expect the enemy to try to discourage you. Walang ibang trabaho si Satanas. Itanim mo yan sa utak mo at sa puso mo. Walang ibang trabaho si Satanas but to discourage you. Kaya pag narinig mo yung discouragement, that is not from the Lord. That is from Satan, your enemy. Hindi magsasabi ng Lord na talunan ka. Hindi magsasabi ng Lord na hindi mo siya kaya. Si Satanas lang, dapat i-expect mo yan. Kaya anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Ephesians chapter 4, verse 27? Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Kapag bumulong na si Satanas, ayan, hindi ka na makakatakas dyan. Ayan, wala ka nang magagawa. Ayan, wala ka na, talunan ka na. Ang gawin mo, wag mo siyang bigyan ng daan. Sabihin mo, in the name of Jesus, talunan ka, Satanas, sa buhay ko. Amen? Talunan ka. Because my God is so big. And my God is so powerful. He that is in me is greater than you. Kaya expect mo yan. Ang bumubulong sa'yo para ma-discourage ka, si Satanas, hindi ang Diyos. Amen? Kaya kapag may bulong sa'yo, discouragement, kahit pa yung kasama mo yung nagsabi, ginamit yun ni Satanas para sabihin sa'yo para ma-discourage ka. Don't give Satan a place in your mind. Amen? Be filled with the Holy Ghost.
Kapag puno ka, yan yung USB. Kapag ang USB full, hindi kayang pasukin. Walang po pwedeng ilagay. Nakita mo, maglalagay ka, full storage. Full storage. Pero pag punong-puno ng ng encouragement from the Word of God. Pag nagbulong si Satanas, ayan, may sakit ka na, mamamatay ka na. Hindi mo itatanggapin yun. Sasabihin mo, 1 Peter 2:24, by His stripes I am healed. Palapakan natin ang Panginoon. Kasi full of the Holy Ghost. Second na dapat mong gawin, examine our perspective. If we see God's perspective or no. Baka ang nakikita mo na, perspective mo na lang. Hanapin mo yung perspective, yung plano at layunin ng Diyos sa buhay mo. Kapag may problema, ibig sabihin, may pagpapala. Hello. Amen? Kapag may discouragement, may encouragement na gagaling sa ating Panginoon. Amen? Are we looking forward with hope or are we living in the good all days? That is the question. Tinitingnan mo ba yung lagi, yung nakalipas? Tapos na. Tapos na yun. Ang tingnan mo ngayon, yung gagawin ng Panginoon. Examine yung perspective ba ng Lord ang dinadaanan mo o hindi. Pangatlo, listen for God's word of encouragement. Kung may naririnig kang discouragement, ang hanapin mo, encouragement with the word of God. Huwag kang magmukmok sa bahay. Pumunta ka sa bahay ng Diyos. Maririnig mo yung encouragement of the Word of God. Siguradong paglabas mo dito, para kang si Superman na kaya mong harapin ang lahat ng problema mo. Palapakan natin ang Panginoon. Ang problema, Brother Dennis, hindi mo na ako tatalo. Kasi nga, wala, may problema ako. No. Angat! Bangon! Tiklopin ng kumot, magbihis, pumunta sa church. At sabihin mo, may word of encouragement na maririnig ako galing sa Panginoon. Kaya magpapatuloy ako. I will move forward. Because the best is yet to come. Amen? Ano sabi nung kay Hagay? Gayon man, magpakatatag kayo. Kahit na nakikita mo parang maliit ngayon, parang hindi maganda ngayon, sapagkat mas maganda sa dati, magpakatatag kayo. Patuloy ninyong gawin ang templo, sapagkat ako'y kasama ninyo. Yung same God na sumasama nung old, same God na sumasama ngayon, at hindi kanya iniiwan. At ang sabi ng Lord, mas matindi pa ang gagawin niya ngayon. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Pang-apat, look for God's vision and capture His perspective. Tingnan mo yung vision ng Panginoon, wag yung vision mo. Kasi ang vision mo, hanggang dito lang. Ang vision mo, makapagpatayo ka ng malaking bahay. Ang vision mo, magkaroon ka ng magandang business. Ang vision mo, panglupa lang. Tingnan mo yung vision ng Panginoon. That you have the heaven with the Lord. That you have the reward from the Lord. That you will be in the Lord. Yun ang vision na dapat tinitingnan mo. Na lagi mong kasama, bagamat nasa lupa ka, pero kasama mo ang Panginoon. Yun ang vision na dapat nakikita mo. At kapag dumarating si Satanas, humaharang ang Diyos, sapagkat anak ko ito. Palapakan natin ang Panginoon. Ano sabi niya? Dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa una. At sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambahayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Dahil, sabi niyan, ni Moses,
Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Anong nangyari? Verse 25, inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Verse 26, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Visayas kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ini-encourage tayo ng Lord ngayon, huwag mong tingnan yung mga present things na iiwanan mo lang. Ang tiningnan ni Moses is yung pangako ng Lord na pangako the promised land and which is heaven. Kapatid, nag-a-aspire ka ba ng heaven? Kapatid, nag-a-aspire ka ba ng mga heavenly things? Put on the vision of God. At sigurado yung mga kapatid, malalampasan mo lahat ng pagsubok at problema ng iyong buhay. At yung panglima, sabi diyan, receive the strength of His Spirit to move forward. Hingin mo sa Lord. Lord, I want your strength. I want your power, Holy Spirit, so I can move forward. Don't be afraid to tell God that you are weak, brothers and sisters. Ngayong umagang ito, wag kang mahiya na sabihin mo, mahina ka ngayon. Ask Him to fill you with His power to do what He wants you to do. Huwag kang matakot o mahiya na sabihin mo, Lord, nanghihina ako ngayong umagang ito. Lord, nadidiscourage ako ngayong umagang ito. Lord, malungkot ako ngayong umagang ito. Kailangan ko yung power mo. Kailangan ko yung power mo, Panginoon. Palakasin mo ako at ipaalala mo sa akin that the best is yet to come. Amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. And number 6, ito yung panghuli. Believe that the best is yet to come. Paniwalaan mo. Paniwalaan mo, kapatid, na merong the best na darating sa buhay mo. Anong sabi ng Jeremiah 29 verse 11? For I know the thoughts that I think toward you. Sabi ng Panginoon. Alam niya kung ano yung makakabuti sa atin. Says the Lord, thoughts of peace and not of evil. Hindi makakasama ang iniisip sa atin ng Panginoon to give you a future and a hope. Ang gusto ng Panginoon, tumingin ka dun sa mangyayari sa hinaharap. Huwag mong tingnan ngayon ang bumablak o kaharap mong problema. Don't look back because the best is yet to come. Uulitin ko, mga kapatid, they are not behind you. They are not behind you. They are ahead of you. Lagi mong tatandaan, kapatid, hindi yung situation ngayon ang talagang yan. Dahil mas maganda ang mangyayari sa hinaharap. Uulitin ko. Babalikan ko. Maganda ang nangyari sa atin. Maganda, itinawid tayo ng Panginoon. Pinagtagumpay tayo ng Panginoon. Pero alam mo ba, mas maganda pa ang mangyayari sa hinaharap. Mas maganda pa. Kaya kung meron kang problema ngayon, pagtitiis,
Kung merong mang bagay na nagpapahina sa'yo, huwag mong isipin yan. Ang sabi ng Panginoon, the best is yet to come. Amen. Ngayong umaga ito, mga kapatid, naniniwala ako. Lahat tayo dumadaan sa ganitong situation. The time of discouragement, the time na i-compare natin yung old days, the time na i-compare natin yung mga bagay na hindi na natin kayang magawa ngayon. Pero ang sinasabi ng Panginoon, tumigil ka na dyan. Magpakatatag ka sapagkat may mas magandang mangyayari sa araw ng bukas. Ngayong umagang ito, kung mahina ka, kung discouragement ang natatanggap mo, at para bang ang tingin mo, hindi mo na kayang magpatuloy, tumayo ka ngayong umagang ito. Tumayo po tayo, mga kapatid. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Aminin natin, mga kapatid, kung tayo ay mahina, kung tayo ay nanlulupaypay, kung tayo ay discouraged, at ang sabi ng Panginoon, pupunuin ka ng ating Panginoon. Tayong lahat, tayo mo ko, mga kapatid. Hallelujah. Pinupuri ka namin, aming Diyos. Dinadakila, pinasasalamatan. Alam namin, Panginoon, na laging nakamulat ang iyong mata. Laging nakatingin, Panginoon, sa iyong mga anak, sa iyong mga lingkod. Alam mo po ang dinadaanan namin ngayong umagang ito. Pero pinangako mo, Panginoon, na kung paanong sumama ka sa mga nakalipas na panahon ng aming buhay, kasama ka rin namin ngayon. At kasama ka pa rin namin sa hinaharap. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung nadi-discourage kami, kung nangihina kami, Panginoon, kung akala namin hanggang dito na lang kami. Ang totoo pala, Panginoon, may ipinangako ka sa amin na hindi pa yan. Because the best is yet to come. Kaya dakilang Diyos, imulat mo ang aming mga matang espiritual upang makita namin ang vision mo sa buhay namin. Buksan mo ang aming pandinig upang marinig namin ang encouragement na nagmumula sa iyong mga salita. Buksan mo, Panginoon, ang aming pangdama upang maramdaman namin na kasama ka namin at pinalalakas mo kami ngayong umagang ito. Lord, I pray right now, ipahayag mo sa amin, Panginoon, na may magandang mangyayari sa araw ng bukas. May magandang mangyayari na darating sa amin sapagkat ikaw mismo ang nangako sa pangakong ito. Lord, I believe that you are a big God. I believe that you are a powerful God. Kaya yan ang dapat mong ilagay sa puso't kaisipan ng iyong mga anak, na hindi ka kailanman mapipigilan sa mga pinangako at gagawin mo sa aming pong mga buhay. Kaya Lord, sa oras na ito, patawarin mo po kami kung nagiging maliit ang aming pagtingin sa aming sarili, nagiging maliit ang tingin namin sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung ang mga bagay na nagagawa namin ngayon, Panginoon, ay nagpapakita na kami mahina. Pero Lord, inaamin naming mahina kami at tinatanggap po namin ngayong umagang ito ang kalakasan na nagmumula po sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Nawa, patunayan mo sa aming mga buhay, Lord, ng iyong pangako na may magandang mangyayari sa amin sa araw ng bukas.
Kaya dakilang Diyos, sa oras na ito, narito ang iyong mga anak. Hinahawakan ang pangako mo na aakayin mo kami to move forward. At hahawakan namin ang iyong pangako hanggang sa dulo ng aming paglilingkod. Naway madatnan mo ang iyong mga anak na alive and remain, na patuloy na umaasa, na hindi kayang i-compare ang pagtitiis sa kasalukuyang ito. Sa napakaganda na inihanda mo sa amin, dyan sa langit na bayan, kapiling ka. Yes, Lord, may problema. Yes, Lord, may pagsubok. Pero sinabi mo, hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Kaya Lord, salamat po sa kalakasan ngayong umagang ito. Salamat sa iyong pagpapalakas sa amin. Salamat sa iyong mga salita. Babaunin namin ito sa aming paglakad bilang isang anak mo. At sasabihin namin, Panginoon, magpapatuloy ako hanggang dulo sapagkat ikaw, Lord, ang nakikita namin na nag-iintay sa amin sa dulo na magsasabi, well done, my good and faithful servant. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. Selyuhan mo sa aming mga puso at naway ito'y magamit namin na panuntunan sa paglakad namin. Pagpalain mong iyong mga anak at nawa, Panginoon, sa susunod na linggo, muli mo kaming ibalik para makinig ng iyong pong mga salita. Salamat po, Panginoon. We bring back to you all the praises and thanksgiving, Panginoon, sapagkat napakabuti mo. May inaasahan namin na may dakilang bagay kang gagawin sa amin po mga buhay. Pinapalapakan ka namin, Panginoon. Itinataas namin ang iyong pangalan. Diluluwalhati ka namin, Panginoon. Itinatanghal sa aming mga buhay. Dakila ka ngayon at magpakailanman. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. And everybody says, Amen and Amen.